Hindi ko sukat akalain na sa isang linggo lang ay napakalaki ng inilaki ng aking ube. At ang maganda dito sa ubing ito, lumaki siya pa ilalim at lumaki siya pa itaas. At ayaw ko naman pakialaman yung ilalim, ay itong itaas ang ating sisilipin uli. Pagkaraan ng isang linggo na naipakita ko sa inyo yung laman sa taas, titingnan uli natin kung gaano ang inilaki. Ang aking tinakpan ng mga dayaming nabubulok ko, ang ganda ng takip nito. Naku. Nung isang linggo, ganiri lang ariyo, nakausli lang ng kaunti. Aba, ay ngayon ay ko na eh. Pambihira eh. Oh. Ito'y nadagdag na lumaki are. Ito yung dati. Nadagdag are, nadagdag are, nadagdag yan at ito'y tumambok ng matindi. Sa akin tingin ay kwan, mga 2 kilo ang inilaki niya sa looban ng 1 week. Ano? Oo, hindi ko sukat akalain na ganda rin kaganda yung ubing yan. Ay ito'y kwan oh, sa isang linggo ay andini na yan. Ay yung laman nung pailalim ay mas malaki, saka lumaman pa ng paganyan yan. Kasi yan ay paganyan ang kwan at pagayon. Kaya talagang kung may 100 square meter kang lupa o lote at ito yung gawin mong livelihood. Kung wala kang puhunan, mangutang ka ng kaunti at sa mga kamag-anak, ibili mo ng malaking ube, 5 kilo, 6 na kilo, 10 kilo, at huwag mo nang gagayatin. Itatanim mo ng sa magandang may compost at bubunga ng marami talaga yan. At sa isang taon ang buhay mo ay nabago na, hindi na kagaya ng dati. Talagang ba no? Nakaganda ito ah. Siguro aabot hanggang din yan. Dahil ngayon ay October pa lang, ay ngayon ay sagsagan na October, November, December. Kaya mayroon pang 8 weeks, mga 9 weeks, mga 10 weeks pa para ito ay lalaki pa ng 10 weeks. Ay sa bawat linggo ay kwan eh, parang 1 kilong nilaki na rin, yung pampailalim, yung pampatagilid. Kaya talagang ang tansya ko ay kan, napakahina dito ng 50 kilos pagdating ng January. Kaya akin ulit tatakpan. Alam nyo eh, ang isang napakagandang nagpapalaki dito yung kan, yung abo. Hindi kami nagluluto doon sa kalan. Pag malamig na yung abo, isinasabog ko dito. At napakaganda talaga nitong magpaganda sa ube kahit sa kamote. Tingnan naman nyo ang supply kung pagkain niya. Bukas ay paluluangin ko na naman na rin. Kasi yung kanyang ugat ay nakaabot na din eh. Kaya dadagdagan ko na ito ng dayami. Ito'y kulapol lang kanyang ugat. Kaya pag may hinuhugasan kami ng mga gulay, ay dito namin itinatapon yung mga pinaghugasan. Basta lagi kaming may nilalagay dito ng mga nabubulok
mga balat-balat ng saging, balat ng kamote. At ito talaga yung pinakamatindi, yung bunga nito. Pagdating ng December ay siya, marami ng bunga yan. December, January, February, yung 3 buwang yon ay talagang matinding bunga ang ibubunga niya. Hindi na makita yung ang laki ng bunga na, oh. Parang 1/4 kilo na yung isang bunga. Ay ito yung variety na bumubunga ng malalaki at pwedeng kainin talaga yung bunga na kasing sarap din ng laman. Kaya ako kayo yung aking hinihikayat ko kayo na magtanim kayo ng ube, dahil ang ube, laman ng gabi, balinghoy, kamote, tugi ay sobrang mahal talaga ngayon. Hindi ko maisip bakit yan ay 50 pesos ang kilo, 60 pesos ang kilo. Ay parang walang ito pa. Ako talaga pag may lugar na maganda, magdidimo ako sa inyo ng pagtatanim ng ube sa tubigan. Pastor, hindi mabubulok. Ipakikita ko sa inyo. Ay. Next year, makikita ninyo na magtatanim ako ng ube sa lupa na matubig. At yung ube ay gaganda. Kaya, ibang sistema na yan. Sapagkat na ang eksperimento ko sa ube ay matindi. Nung panahong ako na seminaryo doon sa Cavite, ay bumibili ako ng ube at ginagayat ko, tapos ay binibilad ko sa araw, at pagka bahaw na yung sugat, nilalagay ko sa lupa na malamig, at kapag medyo tumutubo na, inihahagis ko sa lupa ng may lupa. Hindi alam ng may-ari sa mga tabing bakod, at akin tinitingnan kung anong mangyayari doon sa ube. Hindi para ako tumubo sapagkat sa may-ari yun, hindi ko naman pakikialaman yon, kundi eksperimento ko kung ano ang mangyayari doon sa ube na aking itinanim ng pagayon. At bago ako umalis doon sa seminary, may nakita akong magandang resulta, at yung ilang mga resultang yon ay pakikita ko sa inyo, kasi ito ito isang puno lamang ng ube na kinakita doon, at mayroon pang ilang puno dyan, pero talaga nakita kong napakaganda. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Natural Wellness si Pastor Vito.